Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Brother Edison Sarmiento ng CRC Summerfield. Samahan niyo po ako sa umagang ito sa ating pagninilay sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa buhay at kalakasan at pag-iingat niyo po sa amin. Naway sa pagbabasa po ng iyong salita ay bigyan niyo po kami ng talino upang maunawaan ang lahat ng ito. Buksan niyo rin po ang aming puso at isipan nang sa gayon ay may apply po namin ito sa aming sarili at sa aming mga kapwa Kristiyano. Sa inyo po ang papurit katagumpayan, Panginoon. Tinataas po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay bumasa sa Deuteronomy chapter 29 verse 10 to 15. Ngayon narito tayong lahat sa harapan ni Yahweh, ang pinuno ng bawat lipi, ang matatandang pinuno, ang mga opisyal, ang mga mandirigma ng Israel, ang iyong mga asawa at mga anak, at kahit ang mga dayuhang nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig para sa inyo, upang manumpa sa pangalan ni Yahweh at pakipagtipan sa Kanya. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, pinapahayag niya kayo ay Kanyang bayan at Siya ay inyong Diyos tulad ng Kanyang ipinangako sa mga ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. At ang kasunduang ito hindi lamang para sa ating narito ngayon, kundi pati sa mga magiging mga anak natin. Ang atin pong pamagat sa verse na ito ay the parties to the covenant. Ang tipan o ang covenant ay ginawa ng buong bansang Israel sa harap ng Diyos. Kasama rito ang mga pinuno, kalalakihan, kababaihan, mga bata, mga alipin, at maging mga dayuhang sumama at sumunod sa batas ng Israel. Bagamat ang Israel ay pangunahing binubuo ng mga lahing mula kanila Abraham, Isaac at Jacob, bukas din ito sa mga dayuhang handang talikuran ng kanilang mga Diyos-Diyosan at sumunod sa tipan ng Diyos. Sa panahong ito, ang tipan ay para sa lahat ng antas ng lipunan. Walang makakaiwas o may maidadahilan. Ngunit ang tipang ito ay hindi nangangahulugang ang isang tao ay naging matuwid sa harap ng Diyos. Ang katuwiran ay nakukuha sa pananampalataya, gaya ng kay Abraham sa Genesis chapter 15 verse 6. Ang mga tunay na nananampalataya noon ay yaong mga nakakakita ng pangangailangan nila sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang mga sakripisyo at seremonya bilang animo ng mga dakilang plano niya. Ang salitang pumasok sa tipan ay mula sa sinaunang kaugalian ng pagdaan sa pagitan ng mga pinaghating hayop bilang tanda ng kasukdulan. Ito ay seryosong pahayag ng pananagutan. Kapag dilabag ang tipan, babagsak ang sumpa ng Diyos sa lumabag. Layunin ng Diyos na itatag ang Israel bilang Kanyang bayan. Hindi lang ang mga kilala at espiritual na pinuno, kundi ang buong bansa. Kasama rin sa tipan ang mga susunod na henerasyon. Kahit hindi pa sila naroroon noong panahon ni Moses, ibig sabihin ang tipan ay para sa buong bayan noon at sa kanilang magiging anak sa hinaharap. May 5 aral po tayong maisasabuhay mula sa ating nabasa. Una, ang tipan ng Diyos ay para sa lahat. Tayo man ay may mataas o mababang katayuan sa buhay, lalaki man o babae, bata o matanda, lahat tayo ay inimbitahan ng Diyos na magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Hindi tayo pinipili batay sa galing o lahi, kundi sa puso nating handang sumunod. Ang pananampalataya ang susi sa katwiran. Hindi sapat ang panlabas na pagsunod sa utos. Ang tunay na katwiran ay nagmumula sa pananampalataya sa Diyos, pagtitiwala sa Kanyang kabutihan at plano para sa atin. Kaya araw-araw piliin natin magtiwala at sumunod sa Kanya. Ang kasunduan sa Diyos ay may kaakibat na pananagutan. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi biro. Kung pinili natin maging bahagi ng Kanyang tipan, kailangan seryosohin natin ito. Iwasan ang kasalanan, sundin ang Kanyang kalooban, at harapin ang bunga ng mga desisyon. Pang-apat, mahalaga ang espiritual na pamana sa susunod na henerasyon. Ituro natin sa ating mga anak o sa mga kabataan ang tungkol sa Diyos at sa mga utos. Huwag nating hayaan na maputol ang kaalaman at pananampalataya sa Kanya. Pang-5,
Ang Diyos ay may layunin sa buong bayan, hindi lang sa ilan. Lahat tayo ay may papel sa plano ng Diyos. Ano man ang ating talento, edad o estado sa buhay, may magagawa tayong mahalaga para sa Kanya. Kaya huwag nating maliitin ang ating sarili. Maging tapat tayo sa kung saan tayo inilagay ng Diyos. Panginoon, salamat po sa wisdom na nagmumula po sa inyo. Salamat po sa patuloy na paggabay at sa mga pagsubok na aming buhay at sa patuloy na kalakasan. Patuloy po namin na piliin na magtiwala po sa inyo. Salamat Panginoon dahil pinili mo kaming maging kabahagi ng iyong tipan. Patuloy po kaming nagpapasakop. Pangunahan mo po ang aming buhay at ang mga salitang aming napagbulayan. Sa umagang ito ay tumalima hindi lang sa oras na ito kundi sa bawat araw ng aming buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po nating subaybayan ang tinapay mula sa langit, ang ating araw-araw na devotion sa salita ng Diyos. Muli, isang magandang umaga po at patnubayan tayong lahat ng Panginoon. God bless po.